Itong kulungan ng flood control convicts, tiniyak na hindi mas komportable at walang aircon sa loob ng selda. Mga masasentensyahan naman dadalhin sa Supermax facility sa Sablayan. Itong konsyerto kontra korupsyon, planong isagawa naman kasabay ng pagunita sa ika-40th anniversary ng People Power. May mga detalye dyan si Bombo Grant Hilario. Tiniyak ng Bureau of Corrections na walang magiging espesyal na pagtrato para sa mga mahatulang guilty sangkot sa manumalyang flood control projects. Sa naging pagtatanong ng Bombo Radio kay Director General Gregorio Catapang Jr., kanyang ibinahagi na hindi ito mangyayari at nilinaw na hindi mas magiging komportable ang mga ito sa bilangguan. Aniyaya, ang mga masasentensyahan ukol sa kaso may kinalaman sa korupsyon ng flood control ay kanilang dadalhin sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Kanyang sinabi na partikular silang idedetene sa Supermax facility ng Kawanihan kung saan sila'y babantayan maigi ng mga tauhan nito. Kadalasan 2 tao lamang raw ang nasa loob ng isang selda at nilinaw na ito'y open air at walang aircon. Sir, just to imagine lang po, open air po itong kwarto. Open air po yun. Walang aircon or something. Wala pong aircon. Opo, wala po. So, Ito pag maximum, normally you just, mga 2 tao lang nag-stay sa isang cell. So ganun ano siya, hindi siya isinasama muna sa marami. Kasi pag sa medium, ang selda doon, mga more or less 10 to 20 people sa isang selda. So pag sa maximum, 2 lang kayo. Sa walang treatment po. Hindi po. Kasi kailangan po talagang implement na po natin yung, kasi nga sa congestion kaya nagkasiksikan, pero we want to show to the world na ganito na po yung bagong Bucor na hindi na po siksikan. Kanya pang ibinahagi na ang mga makukulong rito'y hindi basta-basta lamang makakalabas sa kanilang selda. Subalit pagtitiyak na may inilalang oras sa umaga at hapon para sila'y masikatan ng araw. Hindi sila kagad nakakalabas or whatever. They are strictly confined to their quarters, but they are allowed sunlight sa umaga and then sa hapon. And then kung based on their assessment, kung anong skill nila, they can be given jobs or livelihood or reformation programs. And then of course, ultimately, reintegration back to society after serving their term. Paliwanag naman ni Corrections Director General Catapang Jr. kung bakit dito dadalhin ang mga sangkot sa flood control ay sa kadahilan ng isasara na ang New Bilibid Prison sa lungsod ng Muntinlupa. Kasi unang-una, isasara na natin itong New Bilibid Prison by 2028. Hopefully, wala na tayong mga PDLs. And then ang nearest na facility natin, and then the designated, kasi may batas rin tayo na Supermax facility, doon po ilalagay sa Mindoro. So sinunod lang po natin yung utos ng batas. Samantala, susupin pa rin kaugnay sa flood control o issue ng korupsyon kinakarap ng bansa, planong isagawa naman ang isang konsyerto hinggil rito kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng People Power Revolution. Gaganapin ng maaga sa ika-21 ng buwan ng Pebrero, sisimula ng alas 4 ng hapon, may temang awit at aksyon kontra korupsyon. Ayon sa Mayors for Good Governance at grupong Kaya Natin, ang konsyerto layon may palala sa mga Pilipino na ang pagkakaisa na siyang nangyari noong 1986 ay kayang magamit ngayon bilang laban sa korupsyon. Kung kaya't dalaan nila ang mensahe na responsibilidad at may papel ang bawat isa, lalo na sa pagsamang labanan ang isyu ng katiwalaan sa bansang Pilipinas. Ilan sa mga inaasahan magtatanghal sa selebrasyon ay sina Ogie Alcacid, Jano Gibbs, Moro Beats at kasama rin sina Vice Ganda at iba pa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.